Okay, so mga ka-viewers, Kapalali, Katayabense, kasama ko ang aking pinsan, si Adriana Naines, apo kami na magkapatid. Siya ang OIC dito sa Busal Integrated School. So, papahatid siya ng mensahe kung ano ang kaganapan dito, ano ang mga programa siya pong nakakaalam dito. At saka yung ibang mga namumuno dito sa Busal. Okay po, magandang umaga po sa ating mga ka-viewers sa Ilocos Palagi. Ito si Sir Adrian Naines. Ako po ay matagal na dito sa Busal, kaya ang mga programa namin dito ay aming isinasaayos. So ang unang-unang programa namin dito ay yung nagkaroon na nga po kami ng integrated school. Ito ay naaprubahan ng director ng Region 4 noong December 5, 2023. So batang-bata pa ang integrated school. Ito ay kinakailangan na magkaroon ito para yung mga kabataan na nahihirapang mag-aral sa malayo at namamahalan sa mga gastusin. Kaya ang paaralan ng Busal ay inilapit namin sa kanila para nang sa gayon mas matulungan pa ang kanilang mga hangarin na makatapos ng pag-aaral. So may mga programa dito ang paaralan. Ito nga ay inaayos lamang namin ang titulo ng lupa, yung pinaka-mother title. Nang sa gayon, ito ay malagyan ng building para sa Las Maid School. Ito naman ay, sabi nga, napakaganda ng programa sa Las Maid School. Ang dami ng benepisyo pag ikaw ay nasa Las Maid School. So, kaya ito ay pinupursigido namin na aming maisakatuparan. Katulong ang buong division ng Tayabas, ito ay aming inaayos ng Pautay. So ang isa pa namin na isinasaayos dito ay yung internet connection, dahil ito nga ay nasa liblib na lugar, wala talagang signal, kaya inaayos na din ng division office na magkaroon kami ng signal sa tulong din ng LGU ng Tayabas City. And then meron pa rin itong isa pang project na lalagyan ito ng isang malaking solar grid. Sa gayon naman yung electric fans saka yung mga ibang mga gamit dito ay mapatakbo gamit ang kuryenteng galing sa solar. So, Ay ibang household kaya possible? Yung ibang household siguro ay magiging possible na ang sinisiguro po ng SDO Tayabas, dahil malaki nga yung ilalagay dito ng internet, yung buong nasa paligid nito ay pwedeng makakonect gamit yung kanilang cellphone, makakapag-download at makakapag-upload ang mga bata dito, pati yung mga magulang, na para maka-access ng technology, na yun naman yung talagang in na in ngayon. So sabi nga, mas malaki pa daw yung, mas mataas pa daw yung gig na mapapunta dito kasi sa division office, sabi ng Sa EG ano? So yun yung inaasikaso ng SDO Tayabas through LGU. So yun po yung magbabudget para sa aming internet. So ibig sabihin dito, pag naayos na itong mother title, itong lupa, tapos fully Busal Integrated School na, magkakaroon na kayo ng principal dito. Oo, talagang kailangan na talaga, ang hahawak talaga dito dapat ay principal. So ito naman ay inaayos na, ang gusto nga sana hanggang grade 12 na. Para nang sa gayon, yung lalabas talaga dito, fully na, pwede nang magtrabaho, pwedeng mag-college kung mag-college, magtrabaho kung magtatrabaho, para pag sila labas nila dito sa Busal, sila ay fully equipped na. At saka tama-tama, may kolehiyo tayo sa SLSU tayo Palali, ano, so pwedeng doon tumuloy. May mga paupahan ng mga bahay doon, may mga kamag-anak sila doon, ano. So madaling maka-access na, hindi na gaano mahihirapan ng mga magulang sa pagpapaaral, ano. Oo, at isa pa dito, lahat ay tinatangkilik namin lahat, kahit ikaw ay mayroon ng asawa, may anak na pwedeng mag-aral, basta kagustuhan lang mag-aral. So yun yung programa dito sa Busal. Yun naman ay hagit na ng mga bawat isa sa amin. So yung marami namang sponsor dito, ano. Yung madami naman na tayong mga sponsor. So, dahil nga siguro ito ay malayo, kaya mga kagaya nyo, nagpa-vlog. Nakakarating dito ang tulong. Yung mga sponsor na bigla, ang mga sponsor dito ay bigla na lang nasipot, na biglang ay
kami po ay magdo-donate dyan sa Busal, bigla na lang silang naulpot, bigla na lang silang mag-suggest na sila ay mag-donate sa Busal. So yun yung kagandahan ng nasa ganitong nasa malayong school. At ang isa pa, sabi ko nga, pag kayo ay nandito sa malayong school, sabi ko sa mga teacher dito, pag kayo ay nandito sa malayo, kayo ay merong kwento. Na magkakaroon dapat ng kwenta pagdating ninyo sa labas, hindi yung puro kwento lang. Dapat may kwento, tapos may kwenta. Kaya nga, pagka kami kasi napasal dito at napuntang dagatan, paglabas namin, may kwento na agad kami, ang dami. Oo, talagang yun yung kagandahan dito. Talagang ikaw ay madaming mapupulot na kwento. So ganito po kainit ang pagtanggap ng mga kabarangay namin sa Busal. Makikita po naman ninyo, papakita ko po sa inyo, yan po ang mga mamamayan ng Sitio Busal. Tulong-tulong po sila. Yung pagdating po namin sa pagsasagawa ng outreach po program, ayan po, lahat po sila ay tulong-tulong. Dito po ay uso ang atagan. Atagan po yun, talagang pinag-iiral dito at pinananatili ng sitio namin dito sa Busal. Huling mensahe mo, Insan, bago ako magpahatid ng pasasalamat. Dito po sa Busal ay kami po naman ay medyo nangangailangan din ng tulong suporta mula sa ating LGU dahil hindi po naman talaga namin kakayahin na tumayo sa aming sariling paa. Dahil kami naman po ay isang maliit lamang na paaralan at tapos kami ay maliit ang komunidad, nasa 100 lamang ang aming population ng botante na nakarehistro sa Tayabas. Kung kaya po talagang kami talaga ay nangangailangan talaga kami ng suporta ng ating barangay at ng ating LGU. So itong Busal, ito ay gustong-gusto namin na ang mga bata talaga dito ay dito na talaga pumasok. Nang sa gayon, ang malaking kagastusan ng mga magulang ay males o unti-unti lang ang kagastusan dahil dito naman wala naman ditong pamasahe. Ang isa pa, ang halos lahat ng school supplies o gamit ng mga bata ay nai-provide ng mga stakeholder. Kaya po kami ay walang sawa pa rin na nagre-request sa ating mga stakeholder na ang ating mga kabataan ay mabigyan pa rin ng tulong sa kanilang mga gagamitin sa pag-aaral, tulong upang sila ay magkaroon ng uniform. Dahil dito ay wala pa kaming uniform. Nag-iisip nga kami sa susunod na pasukan, ano kayang gagawin natin para tayo makakuha ng uniform. Dahil ang mga magulang dito ay kulang pa din naman sila dahil ang kanilang ikinabubuhay o ang kanilang kinabubuhay ay yung pang-araw-araw lamang nilang pangangailangan. Maghahanap buhay sila ngayon, magagastos din ngayong araw na ito. Kasunod na araw, magtatrabaho ulit para dun sa araw na yun. So yun yung pinakamahirap dito. Kaya minsan ang mga bata dito ay na-absent dahil kailangan nilang tumulong sa kanilang mga magulang para sila ay maghanap buhay. Yun yung isa sa pinakamahirap na sitwasyon namin. Kaya kami ay na-request pa rin sa LGU dahil hindi talaga namin kakayahin na tumayo sa aming sariling tao. So yun yung pinakamahirap. Kaya ang sabi naman ay sir, ang hirap dito na maglagay ng pwedeng pagkakitaan dahil dito naman nagkunting tao. So ang kailangan dito ay yung mga programa ng gobyerno na makakatulong sa mga magsasaka nating kababayan. Halimbawa, bigyan sila ng tawag doon yung paraan ng pagtatrabaho. Halimbawa yung tawag na nakalimutan ko ang term doon ay yung livelihood program. So yung livelihood program na kung saan tuturuan nila ang mga magulang dito na magkaroon ng pang-araw-araw na ikinabubuhay. Dahil ang kinabubuhay lang dito, kalimitan ay kopra lang, niyog. Ano kung wala na yung kopra, wala na yung dahil ang niyog naman ay monthly, ikalawang buwan. Seasonal Dahil yun ay tuwing ikalawang buwan lamang ulit mag-aani. Yung sa loob ng isang buwan na walang trabaho yung mga payroll. So, yun yung kailangan namin talaga magkaroon ng livelihood program ang gobyerno para sa mga taga rito sa
dito sa mga kabarangay namin sa Sitio Busal. So yung kailangan talaga ng mga palaro magkaroon ng livelihood program. Dito naman ay mangangarga lang talaga ang mangangarga lang talaga sila kapag sila ay tapos ng mag-leave, hahanap ng ibang kakargahan o kakargahin. Kung magkakaroon dito ng livelihood program, mas mapoprotektahan ang ating paligid dahil pag sila walang hanap buhay, hindi puputol sila ng kahoy, hahanap sila ng pwedeng pagkakitaan sa gubat, pwedeng hulihin nila yung mga endangered wildlife dahil wala nga sila talagang mga nakakain. So kung mayroong livelihood program ay maprotektahan natin yung ating natatanging kalikasan na natatanging yaman. So yun yung pinakamainam na siguro na mabigyan ng solusyon dito sa ating sitio. may pasasalamat ko lang parating at nahaba ay may sasagawa itong outreach program na aming isinagawa dahil kung hindi po dahil sa tulong at suporta ng mga sumusunod sa mga sponsor po natin, si kaibigang Jomar Remolona na taga rito mismo sa Sitio Busal na nasa Qatar. Maraming salamat kaibigan Jomar Remolona, hindi mo nalilimutan ang iyong mga kasityo, kabarangay, ang classmate natin si Alan Bidibilia na professor na yata sa Batangas State University. Maraming salamat classmate. Si Parini sa Quezon, ayan diba? Si Parini sa Quezon si Hon Takapay, ayan kasama po namin si Hon Takapay ang kauna-unahang may-ari ng Cafe and Resto Bar dito sa Ibabang Palalim. Spring Meadow Garden Resort na nasa Barangay Putol po. Maraming salamat po. Si Insang Bernie Abisamis, isa natin. Ayan, ito talagang mapagkawang gawa itong pinsan namin. Talagang hindi siya nagdadalawang isip kapag ganito mga program. Akala ko isasama yan dito. Ayun, pag-aanak sa kasal pa lang ngayon, sayang. Tapos si Kapitan Larry Agodo, kaklase din namin. Classmate, Kapitan. Ng Liwayway, Maoban, Quezon. Ayan, puro mga malalapit sa amin ang nalapitan ko. Si Ate Glenda Kabuyaw, minsan din namin. Ayan, pamangkin yata tayo. Iba talaga pagpadaan yung pinsanin, na mayayaman. Si Anthony Reyes Habalia, si Kainsan, yung vlogger natin na tayabasin na, ayan, mapagkawang gawa din siya. Ayan, narito po siya, kasama namin. Si Jubilin Kabili Labordo, kamag-anak pa rin po namin, taga Palali. Ayan. At si sa Matiuna. taga Matiuna, kagawad ng Matiuna. At si kagawad Felix Reyes, si kagawad Fields ng Ibabang Palali. So yun talaga yung may malaking naitulong yan. dito. So talagang may malaking puso ng pagtulong dito sa Sitio Busal. So ito pong outreach program namin, kami po ay nagpahatid lamang ng tulong sa tulong po ninyo. Maraming salamat po. At dito po may paliwanag ang kasiyahan kasi ito po yung mabuo yung team namin, ang Team Dagatan Lake ay hindi lamang po purpose namin ay umakyat ng dagatan kundi ang tingnan, magmasid ano ba ang nasa paligid ng Dagatan Lake, ang aming mga kababayan na nasa laylayan, kaya kami ay lumapit sa mga may madaling malapitan at saka sa mapagkawang gawa na hindi magdadalawang isip na magkaloob ng kanilang tulong dito sa Sitio Busal. So ito po si Di Palali, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod pong balik. Maraming salamat po. Ito po si pinsa ko, si Sir Adrian Naines. Ako ay si taga Ibabang Palali. Palalihin kami. Palalihin kami. Diba? Okay, maraming salamat. Salamat po.